Ngayon, tignan natin. Action to be taken. Locate and arrest with a view to extradition. Assurances are given extradition will be sought upon arrest of the person in conformity with national laws or the applicable bilateral and multilateral treaties. Ibig sabihin, hindi yung kidnapping or yung Hindi extraordinary... po kidnapping. Wala hong nangyaring kidnapping, ma'am. Pero may extradition. Bakit Hindi, meron ho dalawang option yan eh. Ang haba ng Ang proseso. international humanitarian law gives us two options. Walang nakasulat There are two dito. options under international humanitarian law. I'm just The first talking option is about the extradition. diffusion, No, I have to explain the law, ma'am. The international humanitarian law gives us two options: extradition or surrender. And we chose the surrender path, ma'am, not extradition. So despite the myriad and ironclad commitments to Interpol, hindi tayo sumunod dito sa hinihingi. Hindi ho sila familiar sa system Ang natin eh. hinihingi nila, extradition, hindi surrender. Di po ba? Ang liwanag eh. Hindi, yan po ay kanilang sinasabi kasi yan po ang customary law sa maraming bansa na extradition. Kanina sinabi mo, Hindi, kaya nga eh, customary yun law, yung procedural at administrative, hindi din Hindi, pero yun nga ho eh. Hindi nila alam yung ating batas eh. Hindi ho nila alam na meron tayong Republic Act 9851 na nagsasabi pwede extradition o pwede surrender. Teka, Ang pinili po namin executive action po, surrender po. Tapusin muna natin yung sentence kasi meron pang karugtong. Extradition will be sought upon arrest of the person in conformity with national laws. Susunod tayo sa 9851. Yes, yun ang sinunod dyan, 9851. O, sige. And hindi extradition ang aming ginamit, kundi surrender. Eka, meron tayong iko-konsulta, Attorney Alexis Medina, Ito mga kababayan, pakinggan nyo yung explanation dito mga kababayan ha. sumulat ng iba't ibang libro tungkol sa international law at sabi niya, hindi tumbok sa extradition o surrender. Hindi sila pareho. Kaya kinakailangan intindihin. Eto, na extradition, kaliwa-liwanag sa batas natin. Senator Cayetano, and thereafter we will consult Attorney Medina. Thank you, Madam Chair. Magandang hapon po sa inyong lahat. I'll ask my questions mamaya po kasi may konti akong introduction why. Just to follow your point, was there or was there not cooperation here? On page 2 din kasi nakalagay din, assurances are given that extradition will be sought upon the arrest of the person in conformity with national laws and or application bilateral and multilateral treaties. Tapos this request is treated as a formal request for provisional arrest in conformity with national laws. So, yun lang ang question ko kasi dun sa una sabi hindi sila sumulat, hindi nyo alam kung sino nag-cooperate. Of course, I'll take your answers at face value and presumption of regularity unless it's inconsistent. So, dito lang sa action taken, so dito sa page 2, sinong nagbigay ng assurances? Tapos, nung na-receive natin to na this is to be taken as a formal request, did we take this as a formal request? I'll stop there just so that before we move to the treaty and tama ba yung surrender? I just want, factually lang. So, Tricky din tong question ni Cayetano mga kababayan eh. did, to our knowledge, Secretary, Ano ho yan eh, form letter nga ho yan ng ICC. In expectation po nila, walang ibang option kundi extradition. Pero hindi ho ganun ng bating batas eh. Our local law, Republic Act 1951, allows us an executive option. Thank So, you. so to your knowledge, SOJ, ma'am, para lang hindi malito ha, kasi dalawa yung Secretary Rimulya. May I call you SOJ and may I call you SILG, just so that walang confusion. So sir, so to your knowledge, yung sinasabi nilang sa kabilang page at saka sa page na to na assurances were given, to your knowledge, that wasn't from the Philippine government. Ano ho yan eh, ang sinasabi po nila dyan, makakasiguro kayo na hihingi namin sa extradition ang taong yan na aming ginawang wanted. But is that Interpol so did Interpol assure that? Kasi ano ito eh, diffusion notice is not given to, pagkaya ng red notice buong mundo ho, nakukuha yan, itong diffusion notice limited to a few countries. And then distinction. And then sino po ang empowered to give them assurances that we will? Or is it standard? Sila ho, standard, kaya nga form letter po nila yan eh. Okay. Form letter nila yan. But when they say that there was assurances from us, is that a general assurance because we're a member of Interpol or meron nagsabi sa atin that we assure you? They are the ones assuring us that they will seek the extradition. Okay. So, sila po nag-assure sa atin. Okay, gusto ko lang tapusin to, no? At sumunod kay Senator Cayetano. Yung sumunod na sentence, basahin po ninyo. The request is to be treated as a formal request for provisional arrest. Ibig sabihin provisional, in conformity with national laws. So ang liwanag po, hindi yun ang nangyari. Kasi hindi naman provisional arrest. Dinala na dun sa dahig. At saka in conformity with national laws, kapag yung Article 17 po ng RA 9851, hindi naman siya sumunod. Ang provisional arrest po is only for extradition.
Hindi po kasi extradition ang route natin. Okay, pero natapos na tayo sa extradition, pinag-usapan na ni Senator Cayetano. Ang request lang dito, provisional arrest. Kaya nga ho ginagamit po yung Provisional term. pala? Ginagamit pong term na provisional arrest in conjunction with extradition. Hindi po extradition ang ating pinagdaanan dito. Okay, nais kong tawagin ang ating eksperto dito, si Professor Alexis Medina, na Ito na mga kababayan, ito yun ha. paliwanag na yung surrender ay naiiba sa extradition at maliwanag yon sa lahat. Kaya't I'd like to recognize Attorney Alexis Medina po. You've written extensively on the distinction and application of surrender versus extradition. Ano ang nangyari kay Presidente Duterte? Surrender ba yan or extradition? Thank you for the invitation, Honorable Madam Chair. And good afternoon, everyone, the Cabinet Secretaries and distinguished members of the Executive Branch. Okay. Also, Senator Cayetano, good afternoon, Senator Bongo, Senator Jinggoy Estrada. Going back to the question, there was the proposition that the immediate surrender of the person arrested to the jurisdiction of a foreign government or foreign state or international tribunal can be undertaken without judicial proceedings under 9851, Section 17. I respect the opinion of our hardworking and brilliant Secretary of Justice, but nevertheless, I respectfully disagree. Surrender without judicial proceedings might amount to a violation of the liberty of abode that is guaranteed by Section 6 of the Bill of Rights. Klaro mga kababayan, violation of liberty of abode. The liberty of abode cannot be impaired without a lawful order of the court. That's the text of the Constitution. Now, this constitutional protection is a barrier for any government action that would simply compel an individual to change his residence. So to compel a person, to expel a person from his country of residence without a lawful court order by excluding the judicial process might amount to a violation of the liberty of abode. Now, surrender as an option under Section 17 is applicable only in very narrow situations. One is when the person to be arrested has already voluntarily surrendered to the custody of the national government, in which case that negates the necessity of the extradition process. The other option is when the person to be arrested is actually an alien, in which case there's no need to go through the extrajudicial process. It's only a deportation process which does not involve a court proceedings. So in those two instances, surrender without court proceedings would be possible. Other than those proceedings, it would be very difficult to maintain that is sanctioned by the Constitution. So ang Thank you, Your Honor. sinasabi po ninyo, dalawa lang pagkakataon na pwede mag-surrender. Kung yung mismong akusado at arestado ang nagsusumite sa pamahalaan, yun, pwede yun. Yes po. Kusa niya yun. Yes. Ikalawa, kapag banyaga, Yes po. di naman Pilipino, Yes po. deport, executive action yun. Yes po. Mabilis, walang kailangan na korte-korte. Yes po. So yun lang, wala na pong ibang exception, wala na pong ibang sitwasyon kung saan pwedeng surrender. Kasi pinagpipilitan na sinurrender, sinuko ang Pangulong Duterte ng pamahalaan sa Interpol. Yun ang pagkaintindi ko sa sinasabi kanina. Sinasabi ninyo, hindi po pwede yun. Dalawang pagkakataon lang ang po pwede isuko ang isang Pilipino. Yung isa pa nga, hindi sa Pilipino. Attorney Medina po. Yes, thank you, Madam Chair. I stand by my statement. There may be possibilities that surrender can happen in other situations, but certainly surrender of a person necessarily requires the lawful order of the court. And this requirement is consistent with the policy of the Constitution that whenever there's a deprivation of liberty, court intervention, judicial proceedings, judicial process is a requirement because the right to liberty is placed in an exalted status in our constitutional system. Hindi po pwedeng, the Constitution does not contemplate exclusion of the court process in depriving a person of his right to liberty. Kung hindi pwedeng isuko ang isang Pilipino na hindi pumapayag, hindi naman voluntary, ang ibig mo sabihin, ang iba pang pagkakataon, extradition na. Yes, That's the only legal process to enforce surrender to the ICC. I-extradite Anong sinasabi ni Remulla mga kababayan? Surrender daw. Di ba? na kapag Pilipino pa. Tama po ba? I agree, Madam Chair. Thank you. And extradition is a judicial proceedings. It involves judicial proceedings po. Involved judicial proceedings.
Okay? May I At respond? maliwanag din dito, mas Sige, stop lang muna tayo dito mga kababayan kasi medyo mahaba na itong video natin. Okay. Mabilisang punto lang. Summarize natin yung anong sinasabi dito mga kababayan para malinaw sa atin ngayon. Okay? Ito number 1 mga kababayan, sinasabi ng gobyerno natin, sinasabi ng mga humuli kay PRRD mga kababayan na merong red notice. Klaro yan mga kababayan sa mga interviews nila, sa mga pamahayag nila nung time na yon na hinuli si PRRD mga kababayan. Sinasabing red notice. At eto ngayon lumalabas na walang red notice. Diffusion mga kababayan. Kahit sabihin natin red diffusion, hindi lang natin alam masyado kung anong definition. Yet, sinasabi dito na magkaiba yung red notice at red diffusion. Okay? At sinasabi dito ni Secretary Boying Rimulya mga kababayan na most likely dahil mabilisan yung pangyayari, hindi nakapaglabas ang Interpol ng red notice. Kasi susunod na nga raw yun. Okay? Tanong natin dito. Bakit minadali? Bakit hindi hinintay yung paglabas ng red notice kung talagang red notice yan? Or kung may lalabas na red notice? Sinong nagpamamadali mga kababayan? Sorry. Sinong nagmamadali? Yan. Sinong nagpamadali ng proseso ngayon? And yet, unfortunately, hindi masagot-sagot ng mga resource person na yan, mga kababayan. Kahit si Secretary Anyo, hindi niya masagot, mga kababayan. No red notice, yet urgent yung rason nila. Sinasabi nila, urgent. At sinasabi dito, nandoon sa letter, nandoon sa form, galing ng Interpol na unverified, pwedeng i-verify, pwedeng questionin, mga kababayan. Pwedeng questionin. And yet, hindi pinagbigyan ng pagkakataon ang kampo ni PRRD, mga kababayan, na questionin yung pinalabas ng Interpol. Kahit sinasabi ng Interpol na pwedeng questionin, nandoon ang palusot ni Boying Rimulya, mga kababayan, regular procedure, nandyan lang yan. Pang ano lang daw yan, pang dagdag lang daw yan doon sa form. Parang, anong tawag nito? Usually tawag natin dyan, ano ba ito? Kalimutan ko tuloy mga kababayan. Parang, given na yan. Parang sinasabi niya na nandyan talaga yan. Kahit sa lahat ng anong mga forms, parang nandyan yan, parang disclaimer yan, parating nandyan. Pero, yes, kahit sabihin nating disclaimer yan, parating nandyan, yet nandyan yan kasi pinagbigyan or pagbibigyan ng pagkakataon yung tao na questionin yung dokumento na yan. And yet, hindi nila pinagbigyan, mga kababayan. At eto, another punto dito, mga kababayan. Niloloko pa rin tayo ng gobyerno until now kasi sinasabi ng letter ng Interpol, sinasabi ng dokumento na may ugnayan na prior sa March 11, mga kababayan. And yet, wala ni isa sa mga resource person na umaamin, mga kababayan. Kahit din si Secretary Anyo, hindi umaamin, walang umaamin na sino nakikipag-ugnayan sa ICC or sa Interpol prior ng release ng arrest warrant. Most likely, hindi yan nakikipag-coordinate doon sa Interpol kasi ang Interpol naghihintay lang yan kung may ilalabas na arrest warrant. So most likely, doon yan nakikipag-cooperate sa ICC. And of course, hindi tayo pwede mag-cooperate sa ICC kasi nga in the first place, wala silang jurisdiction, hindi na tayo member. Okay? Kahit nga mayroong red notice, ang nakasabi sa red notice, mga kababayan, request for an international police to cooperate of a member country. Well, sabihin natin membro tayo or may ugnayan tayo sa Interpol, yet wala sa ICC. Pwede pa rin yung questionin, mga kababayan. Okay? Lastly, mga kababayan, bago natin tapusin ito, na parte na ito, sinasabi dito, meron pa pala. Si katulalas lang ito, mga kababayan. Sorry. Bago ang lahat, dapat
in conformity with national law or domestic law, mga kababayan. And yet, kinancel nila yun lahat kasi nga raw may arrest warrant galing sa ICC. Kinancel nila lahat. Hindi pinadaan sa judicial body process, hindi pinadaan sa judicial process, immediately sinakay sa eroplano at pinadala ng ibang bansa, mga kababayan. At ito na nga ang punto ng itong isang abogado kasi in the first place, mga kababayan, hindi surrender yung nangyari extradition. Kasi ang pwede lang mag-surrender, mga kababayan, si PRRD lang kung gusto niyang mag-surrender doon. Other than that, extradition na yan. Hindi ko lang, of course, search nyo lang kung anong technical definition yan. Kasi sinasabi ng abogado dito, kapag extradition, dapat dadaan yan ng judicial process, mga kababayan. Unfortunately, wala at hindi dumaan ng judicial process, mga kababayan. Dito naloko na tayo dito, mga kababayan. Anong ibig sabihin kapag ganito yung mga nangyayari dito? Akalain nyo yan? Mag-comment kayo dyan, mga kababayan. Naku, kasi delikado tayo nito. Lumalabas na ngayon. Again, in the first place, hindi ako close na ako dito kay Amy Marcos, mga kababayan. Hindi barado na ito sa listahan ko. And yet, nonetheless, nagpapasalamat pa rin tayo kasi itong mga informasyon na ito lumalabas ngayon dahil sa kanyang hearing na yan. Of course, plakpakan naman. Alam nating just to save face lang itong si Amy Marcos, and yet kahit papano nakukuha nating informasyon na ito. Okay, mag-comment kayo dyan, mga kababayan, at dito na lang po muna tayo. Paki-like and share ng video natin para malaman din ng iba. And then, maraming salamat sa lahat. Magandang araw sa inyo.